people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. My gosh, kararating ko lang galing sa event at eto na nga, Diyos ko, ngarag na ang beauty ng Mama Sam ninyo. Pero syempre, kahit ngarag ay kailangan natin tsumika ng bonggam-bongga. Pero bago ako tsumika, ay gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers dyan. Hello! So, kamusta naman kayo? And then, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging nag-aabang dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. So, proud ako na kayo ang mga nagmamahal at nagtitiwala sa akin. So, yon. Syempre ngayong araw na to, my gosh, marami akong hatid na chika na talaga naman, my gosh, magtataas ang mga kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, Miss Universe Phuket 2025, Mama Sam, tingin mo, aarangkada kaya siya sa Miss Universe Thailand? Actually, nakita ko yan ng bonggang-bongga. Tapos, pagdating doon sa event, actually, matangkad siya. Oo, 2 beses ko na siya na-meet. Ang maganda sa kanya yung height. Yun talaga. Tapos, yung ayos niya. Pero, iba yung nakikita mo sa photos. Iba yung nakikita mo doon sa person. Oo, iba siya. Yung height talaga, panalo. Pero parang feeling ko, kailangan niya pa kumuha ng mas marami pang experience. Hindi ko lang alam kay bakla kung ano ang paghahandang gagawin. Kung maghahanda siya ng todo-todo at magaling yung team niyang pag-aralan kung ano at paano siya e-eksena, mananalo to. Pero kung ganyan lang yung ipapakita niya, puro lang siya ora-orahan at kasi parang feeling ko may kulang pa. So, mas malakas pa rin yung laban ni Vina. Pwede silang dalawa mag-last 2 standing. Pwede din naman na mag-third runner-up lang to si Miss Phuket. But depende. Kasi nandiyan pa si Preo at syempre tingnan natin yung mga makakalaban pa nila. Pero silang dalawa ni yung height, talagang stunning na sila. And tingnan natin kung ano yung ipapakita niya. May picture kami neto eh. Hindi naman ako masyado masasabi mo na wow, ang ganda-ganda niya. Parang feeling ko mas maganda pa rin si Vina sa kanya. Oo, so ganon. Kaya, congratulations pa rin. Tingnan natin. Oo. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, si Mr. Nawat, gusto kaya si Krishna Gravides na maging Miss Grand? To be honest, parang feeling ko, oo, may ganun akong feeling na parang gusto niya maging Miss Grand itong si Krishna Gravides. Pero, tignan natin, di ba? Malay ninyo, in the future, maisipan ni Krishna na mag-join sa Miss Grand Philippines at maging Miss Grand Philippines siya. And then, malay mo, inimbitahan na siya ni Mr. Nawat na sumali sa Miss Grand International. But, feeling ko, kung si Krishna lalaban ng Miss Grand Philippines, mananalo siya. At malaki yung chance niya na makuha ang Golden Crown, di ba? But, tingnan natin in the future kung anong magiging plano ng isang Krishna Gravides sa kanyang journey dito sa mundo ng pageantry. Bata pa naman si Krishna. And then, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand sa Miss Supranational. Umarangkada na rin, Mama Sam. Tingin mo, malakas ba ang laban ni Miss Supranational Thailand? Feeling ko hindi. Maputi lang siya. Charot. Hindi ko alam kasi hindi pa naman nag-start yung competition. Pero, nandoon na sila eh. So, makikita mo naman kung sino yung nag-stand out. But ako para sa akin, etong si Miss Universe, si Miss Grand, si Miss Thailand, Supranational, parang feeling ko okay naman. But
hindi ko nakikita nakakabog ng todo-todo. But tingnan natin sa magiging eksena niya kasi medyo maaga pa, di ba? So, hindi natin alam kung ano ang mga maibibigay niyang eksena sa laban ng Miss supranational. Oo. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Rizwan International 2025? Yes, ayun nga, kagagaling ko lang doon kanina. Talagang pinanood ko siya because of Jordan. Medyo malayo kasi siya sa area ko, pero pinilit ko talagang makarating on time. Oo, on time naman ako. 7 ang start nung show. Ando doon ako ng 6:50. Imagine ninyo, partida yan. Umalis ako sa bahay namin ng 6:10. Oo. Pero malayo siya, guys. Kaya lang, pinashortcut ko talaga yung yung alam mo yung inilaban ko talaga kahit nagbayad ako ng mahal sa mga tollway. Makarating lang kami doon ng maaga. Di ba? Rush hour pa yon. Pero malayo talaga siya sa bahay ko. Hindi ko kasi alam yung area. Pero ngayon may idea na ako kung saan gagawin, kung gagawin man yung pageant doon, ay may idea na ako. Bongga yung pageant. Panalo yung nakita kong mga eksena doon. Ang social pala netong Manhattan International na to. Sobrang panalo. Meron pa silang yung pika-pika. Oo, panalo doon bago magsimula yung show. Tapos ang dami mga inumin ng mga green tea, mga So yon, hindi na nga lang ako umabot doon sa mga chibog-chibog kasi nga ang Lola Sam ninyo, sobrang pagod talaga. Galing ako sa school, tapos nagmamadali. Late na, nakaputi pa ako. Kain-kain ako doon. O, diba? So, yun, alam nyo naman ako kung gaano ako katakaw kumain. So, Deadma, may Skyplex ako. Yung pasalubong ni RJ, ayun. Saka ni Madam Catherine Kane, hindi pa naman siya nauubos. Ayun yung dala-dala ko kanina. May dala akong 2 Skyplex. And then, ayun. So, syempre, malaki yung stage nila pero maliit lang yung area. Yung area ng parang piling-pili lang talaga yung tao na pwedeng pumasok. Bilang na bilang, alam mo yon. Tapos, ayun ang gusto ko sa pageant dito sa Thailand. Hindi sila nagwa-wonder doon kung ilan ba yung manonood, dapat yung capacity ng hindi. Talagang malaki yung stage na ginagawa nila para mas makita ng tao, mas malapit. Siguro ang layo ko lang sa mga 20 meters, mga ganun. Basta ganun malapit lang, oo. And then, ang bongga, kasi syempre ang galing ng mga kandidato, mas parang yung energy nila mas tumaas pa more than doon sa nakita natin before. And then, si Jordan, ayun, lumalaban na talaga siya. Kasi sinabi ko naman sa kanya, matulog ka para may energy ka. Kasi ayun yung parang feeling kong kulang sa kanya. Kulang siya sa tulog. At talagang umarangkada siya nung gabing yon. Swerte, ang masasabi ko kay Jordan, meron siyang swerte nung gabing yon. Kasi, kung papansinin ninyo, di ba, nung prelim, medyo nakukulangan kayo. But, ako, ang tansya ko, papasok talaga to, makakarating to ng top 10. Yun yung tingin ko. Marami kasi guys na malalakas talagang kandidato na pag nakita mo sila in person ng malapitan, sobrang ang gagwapo, ang gaganda ng height. Isa si Jordan sa masasabi kong hindi naman ganong katangkaran. Pero saka yung katawan kasi ni Jordan, medyo payat yung mga legs niya. Oo, hindi yan yung nagpalaki na masasabi mong manly. Para lang siyang, siguro masasabi mo, yung mga totoy yan, mga ganon. Hindi mo masasabi na man talaga. Oo, hindi siya ganon. Hindi ganon yung katawan niya. Bata pa siyang tignan. Pero sabi niya 24, mga ganon. And then, ayun, sobrang panalo ang eksena niya kasi doon ko nakita na sa simula pa lang, yung grabe yung appeal niya, yung kapag tumitingin siya sa'yo, yung pag nahuli mo yung mga mata niya, yung the way kung paano niya tignan yung mga hurado na piliin ninyo ako. Ganon, may angas kasi siya sa ganon. Hindi siya yung kabog ng iba na katulad na post ng post, labad na laban siya, hindi. Tahimik lang ng dating na parang suplado, pero alam mo yung pag tumingin sa'yo, may akit na factor, ganon. At naakit naman niya ako, charot. So, yun lang din. And then, ayun, kanina na-surprise ako kasi sabi ko nga, makakapasok to sa top 10, pero yung top 5, kung makakapasok yung mga nakikita natin dito na malalakas na kandidato, medyo malabo talaga. Nag-umikot yung bola kanina, hindi ganun yung nangyari.
So, na-surprise ako kasi yung mga malalakas hanggang top 10 lang sila. Tapos kung sino pa yung mga parang feeling mo na mahihirapan sila makarating ng top 5, sila pa yung tumungtong doon sa top 5 talaga. Kaya sabi ko, ay ang galing. So, doon ko masasabi na may swerte talaga ang pambato natin. So, totoo nga talaga, kailangan may agimat kang swerte. Hindi lahat yung nakikita mo na gwapo, matangkad, perfect yung datingan, pang commercial na talaga. Hindi porket ganun yung nakita mo ay wala ka ng pag-asang manalo. Basta meron kang swerte nung gabing yon, makakarating ka talaga sa dulo ng competition. So, it's true guys, proven na dapat may swerte yung kandidata plus destiny niya talaga. Pero, syempre, destiny to ni France, destiny siya ni France, kaya si France ang nanalo. From the beginning pa lang kasi, pag nakita mo talaga doon sa competition, mapapansin mo talaga na malakas talaga yung laban ni France. At parang feeling ko, si France talaga possible na manalo. Kung hindi man si France, pwedeng si Cuba, pwede din si Panama, yung mga ganon, New Zealand, iba din yung dating. Pero mas talaga si South Africa din. Na surprise pala ako na wala si South Africa sa top 20. Saka si Indonesia, alam nyo sa totoo lang, pag nakita nyo yun sa personal, malinis siyang magtrabaho. Pero parang ang nag-bias talaga sila sa face value. At walang face value si Indonesia, charot. Meron naman, pero matapang yung dating. And then, sabi nga ganun sa akin, ang hinahanap nila dito, yung maalam model, yung dating. So, parang feeling ko, doon pumasok si Jordan, no? Diba? Doon naman sa sinasabi natin, ako kasi Mama Sam, parang kulang siya sa atake. Pero parang feeling ko, yung atake na ginawa niya ay perfect na perfect para sa competition na to. Kaya, winner ang Philippines. So, yan. I'm so happy. So, congratulations, Jordan. Masaya ako sa narating niya. Third runner-up, so not bad. Kasi, sabi ko nga, napakaswerte. At kung nandoon ka talagang buntong hininga ka kasi parang, sana wag mo nang tawagin, sana makarating sa top 5. Pero alam niyo sa totoo lang guys, kung tinawag siyang fourth runner-up, I'm happy. Pero bonus na sa akin talaga yung third runner-up. So bonus na yun. Sabi ko nga, baka mag-last two standing ba to Pero abuso na tayo doon. Anyway, congratulations, job well done. Ginawa ni Jordan yung kanyang lahat ng makakaya at nakakatuwa naman talaga. Sobrang ansarap lang ng feeling yung sinusuportahan mong kandidato nakakarating sa dulo ng competition. And then guys, alam niyo sa totoo lang, marami pa akong alam na nakita na, ay nako, saka ko na ikukwento sa inyo. And then, ayun, congratulations Philippines, panalo. Speaking of panalo, syempre congratulations kay Princess Julian Opiasa dahil ang ating pambato dito sa competition na nilalabanan niya sa fitness world ay naging best in talent siya. So, yun, ang bongga, di ba? So, nakakatuwa. Talagang palaban talaga ang Opiasa, no? So, kasing caliber, kasing ganda ni CJ, pero parang piling ko mas maganda si Princess kay CJ, charot. Kasi bata pa, so yon. So, sana manalo, sana mag-title, di ba? At alamin natin yan in the future. So, eto, para sa sumunod na chika, syempre speaking of CJ, sabing ganun, Miss Grand International. Tingin mo, Mama Sam, susunod na kaya dito si Michelle Arceo? Ayun nga, may nakita tayong photos nilang dalawa. Parang piling ko siya na yung success. Susunod dito. At ayun, so tingnan natin kung ano yung ipapakitang galawan ni Michelle Arceo. Si Michelle Arceo naman ay magaling naman yan, sabi ko nga sa inyo. Ano yan tahimik lang pero alam mo yun, pag lumaban ay bigla ka nalang magugulat kasi biglang, ay, nakarating siya sa ganun, ay, nanalo, di ba? So, ito yung second time na pagbabalik dito ni Michelle Arceo. So, parang feeling ko, sa kanya mapupunta yung corona. Nararamdaman ko lang naman. Pero, syempre, depende pa rin yan, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, top 5 ng Manhattan International 23rd edition, Mama Sam. San ayon ka ba? Ganda ng tanong. Actually, may mga nakikita kasi ako na potential na dapat nakarating sa top 5 katulad ni New Zealand. Isa yan. Si Spain, di ba? Dapat nakarating din sa top 5. Kasi pag nakita mo talaga sila sa person, masasabi mo pan top 5. Height pa lang, winner na. Yung kagwapuhan, panalo. Pero,
Syempre competition to. Hindi naman natin pwede sabihin, hindi pwede si Jamaica, hindi pwede si Sri Lanka, hindi pwede si Vietnam, hindi pwede si Philippines. Perfect yung top 5 kasi kung titignan mo, napaka-blend ng beauty ng mga kandidatong to. May Black Beauty, may representative na Black Beauty, may representative na parang, alam mo yung Indiano yung dating, and then meron din Chinese ng datingan, andyan si Vietnam, and then Pilipinong-Pilipino. So, plus merong parang mukhang Amerikano na si France, di ba? Kung titignan mo, silang lahat parang blend yung beauty and re-represent dito yung kagandahang lalaki ng mga kalalakihan sa buong mundo. Sila yon. Kaya masasabi ko, perfect yung top 5 nila. Yes, minsan may mga nakikita tayo na parang ang gwapo, dapat ganito, dapat ganyan. Pero guys, syempre, ikino-commercial nila to. And then, yung top 5 na to, syempre, potential na ano sila, tawag dito, gagawing model. So, they are looking to different looks talaga na pwedeng mai-offer sa mundo ng modelo ng pageantry. So, katulad nila sinabi ko, ayan. So, may Black Beauty, may Black Handsome, may Filipino Beauty na alam mo yon na pinapakita dito. So, parang feeling ko, perfect yung top 5 nila. And then siguro ina-expect natin yung mga front runner na hindi nakakuha ng posisyon, kaya ganun yung disappointment natin. Pero dapat maintindihan talaga natin na ang pageant ay competition at kung ano yung pinapakita ng bawat kandidata, possible na makuha niya ang titulo. Diba? So, yan! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo, lilipad patungong Thailand. Ay, maganda yan para kay Atisa. Kasi, syempre, mas maganda na yung nalalaman niya kung anong merong kultura dito sa Thailand. Dapat meron siyang alam na regarding sa mga nangyayari dito sa Thailand. And then, of course, yung mahalaga dito, yung malaman niya kung ano ang meron ang Thailand, di ba? So, yun. So, parang feeling ko panalo ang pinaplano niyang pagpunta ng Thailand para maaga pa lang ay mapag-aralan niya kung ano ang meron ang culture ng Thailand and then paano siya aatake dito ng bonggang-bongga at paano siya e-eksena na magugustuhan ng mga Thai people. Kung magre-research siya at pupunta siya dito, mag-obserba, and then hahanap ng mga materyales na pwede niyang magamit for the Miss Universe, magandang paghahanda yan para kay Atisa Manalo. So, si Atisa Manalo, masasabi ko na talagang mukhang pinag-aaralan niya, pinaghahandaan niya ng maigi ang laban niya dito sa Miss Universe, sa darating na Miss Universe. And then, lagi niyong tandaan, lucky tayo sa Thailand. Lagi tayo nakaka-top 5. So, hindi posible na si Atisa Manalo ay makarating din sa top 5 ng Miss Universe. Siyempre, Tara Valencia, umarangkada na ng bonggang-bongga. Yes, umeksena na nga at umarangkada na ang pambato natin sa Miss Supranational. At nakita naman ninyo, Diyos ko, ang styling ni Tara Valencia at kanyang wardrobe, talagang palong-palo. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi magpapahuli sa eksena yan eh. So, parang biglang sinaniba si Tara Valencia ng kakaibang anyo. Alam mo yon, nakita ko uli yung init, yung anghang ng isang Tara Valencia pagdating sa competition. Kaya, masaya ako for Tara Valencia. And congratulations, diba? So, yon. So, isa na tong senyales na talagang lumalaban at lalaban ang ating pambato dito sa supranational. At yan ang abangan natin sa mga susunod pang eksena paandar ng isang Tara Valencia sa competition ng supranational. So sabi ko, magtiwala lang tayo sa kandidata natin na nagkukumpit sa international pageant, mapababae man o mapalalaki. Basta lalaban yan. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre,
sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.